Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Lunes mga lodi, no? Walang pasok ngayon pero mainit ang labas ng bahay. So ayan, no? So mag-update tayo. Grabe, kaninang umaga na ganito 88, no? 88.7. Alas 6 ng umaga yan mga idol. So ngayon balik tayo sa 90k. 90,800. So magna 91 ba? Anytime pwede mag 91 mga lodi. So kagabi tayo nag-trade So ngayong umaga hindi pa ako nag-start mag-trade kasi kagabi linggo, no. So naglaba kasi ako kahapon, and then pagdating ng mga hapon nag-trade na ako. So wala, ano lang 80 USDT. Mga ganun lang. Puhunan natin 50. So nagkaroon tayo ng 134. So mga 80 USDT lang pinanalo natin. Expect ko gagalaw ng malupit kasi Sunday, pero naging tahimik. Kala ko weekend pump So buti na control natin. 80 USDT lang panalo natin. Tapos mamaya ulit siguro kasi baka magkaroon ng pulse move Monday ngayon mga idol So hintayin natin. Check natin mamaya, analyze natin, no, kung saan tayo magpo-position. No, scalping lang tayo, hindi tayo nag-position trading. No, so ito nga pala mga idol, no, sa mga hold ko na ako, inayos ko yung portfolio ko mga lods, no. So yung pet kasi yung pet tsaka yung ron mga lodi, nilipat ko muna siya. Hinati ko siya sa tatlo. Siguro mga nasa ilan ba yun. Nung pinagsama ko kasi yung pet tsaka ron, nagmaabot ng mga 50, 60 ata, mga ganun. So hinati ko siya sa tatlo. Dinisiyay ko siya sa Doge XRP tsaka sa SHIB, na. So ayun, so wala na akong hawak na pet, wala na akong hawak na ron, no? Pero goods pa rin yung mga coins na yon. Hindi ibig sabihin na in-out ko siya sa portfolio ko is bad na siya, no? Ibig sabihin lang nun, mina-maximize ko lang yung pinaglalagyan ko na sa tingin ko mas magpa-pump, no? Kung mali ako, okay lang, kasi decision ko naman yon mga idol, no? Kasi tinodo ko muna siya sa tatlo, sa Doge, sa XRP, tsaka sa SHIB. Ngayon, meron pa akong mga meme coins, mga idol, no? Andun pa rin. Hindi ko pa tinatanggal yung Floki, Bong, tsaka Pepe. Nandun pa rin. Hindi ko ginagalaw. So, yun lang tatlo. Sinabi ko lang, no? Kasi baka mamaya, hanapin nyo, sabihin nyo, pag tumaas yung pet, o kaya yung ron, uy, kay Jeblo, panalo ka sa ron, panalo ka sa pet, Pero wala na pala ako. So, nilipat ko na siya sa, hinati ko na yun, mga lodi, DCA ko na. Mga lods, no? Pero sabi ko nga, hindi porke tinanggal ko sila sa portfolio ko is meron pa ako nun sa Ronin wallet Meron akong ron sa Ronin wallet. No, yung pet lang wala na ako. Nilipat ko na siya. So parang sa tingin ko kasi magpa-pump yung pet, pero mas magpa-pump yung mga nilagyan kong coin. So ganun lang, mina-maximize ko lang mga idol, no? So, sa mga wala pang crypto exchange diyan, mga lodi, andyan yung Bitget natin sa link. Check nyo yung mga link dyan. Andyan yung mayroon tayong link dyan ng Pi. No, kasi marami rin nag-PM sa akin ng Pi. Mga idol. So ngayon medyo nagiging trending na yung Pi. Ang dami na nagpo-post sa Facebook mga idol, no. So malapit na kasi ata yung month ng nila yung KYC na. Yung mga kulang sa yung makukumpleto mo na yung KYC, malapit na ata yun. So andyan lang yung mga link natin dyan. Check nyo. So yan, mag-update na tayo. Palike mo na ng ating video mga idol. Like lang muna tayo mga idol, no? So ayan, para makatulong sa algorithm ng ating YouTube channel. At sa mga gusto ng ganitong content, mga idol, subscribe na kayo. Everyday news tayo sa crypto, no? So eto na nga, ngayong araw din to, mga idol. Gary Gensler will resign on November 18, sabi dito mga lodi. Pero syempre, baka mamayang gabi pa yan, no? Kasi alas 11 pa lang ng gabi ngayon sa US ng 17. Alas 11 pa lang ng gabi. So mag-18 pa lang sa kanila ng madaling araw. Kasi advance time 12 hours, 'di ba? So hindi natin alam kung mamayang gabi o bukas magpapump yung XRP. So ayun yung isang reason Ito yung isang reason ko kung bakit ko nilipat sa XRP. Kasi once na mag-resign to, baka lang naman. Baka maapektuhan yung XRP. So mag-pump siya, ganyan. So may news kasi akong inaabangan. Sa pet, wala pa akong news. So ayun, no? Tignan nyo nga yung mga dito. Send it, XRP time baby. So ayan. Isa yun sa mga reason, mga lods, no? At pero hindi lang sa XRP, sa Doge din, tsaka sa SHIB, nilagyan ko din sila. Hinati ko na yung mga coins ko. So ayun.
Ito yung issue, no? Ito yung haka-haka. Pero kung hindi man ito mangyari bukas, it's not a matter of time. It's a matter of when na lang to, mga lodi. Bago umupo si Daddy Trump, mga idol, alam natin na magre-resign to. Kaysa naman hintayin niya pang tanggalin siya. Di ba? Alangan naman maghintay pa siyang tanggalin siya, no? So ito naman, sa Doge naman tayo. So sa chart tayo ng Doge, mga idol, may sinasabi dito na pwede siyang umabot ng 0.7, no? Kasi nasa 0.3 siya ngayon ng dollars, 0.7, no? 0.3 siya ngayon. Check natin sa Tether. Kung magkano yung 0.7. Kasi nasa ano siya ngayon, 'di ba? 21 ba? 21 kasi yung ating Dogecoin. Ayun yung 0.3. Pag nag 0.7 siya, 41. So maano siya, mag-100% ulit. Ayun yung prediction nito ni Master Kenobi, no? There's a strong chance we could see a pump towards 0.7 area. Kasi nga ito yung tinitignan niya, no? Tinitignan niyang chart, no? Yung history natin, no? Ayan. Tapos another news for Doge, mga idol. Pinost to ni Elon Musk, Ay. Si Elon Musk ang nag-ano, kumbaga ni-retweet niya to, tas ang caption niya is Doge on fire. Ayun sabi niya. Sabi kasi dito, mga lodi, the Pentagon just failed its 7th audit in a row. The nation's largest government agency is unable to fully account for its budget of over 824 billion. Grabe yun, 824 billion. They don't even know where billions of taxpayers' money is going. So ito yung sinabi dito, mga idol. Efficiency is coming. So sa tingin ko, yung government ni Elon Musk tsaka ni Vivek, parang ito yung magiging focus nila. No, kasi nga pangalan ng ano nila is Government of Department of Government Efficiency, 'di ba? So yung efficiency yung pinaka main nila na word. So parang ito yung magiging project ng kumbaga dito magpo-focus yung Doge o yung department nila Elon. So maganda to, parang mamomonitor nila yung kung saan napupunta yung mga budget, no? Kumbaga hindi lang saan napupunta, malalaman nila kung ano yung nangyayari, parang ganun, di ba? Parang confidential fund lang, So importante yun, mga idol, di ba? Bullish tayo dyan. As eto rin, no? Mga loads, eto, medyo nagulat din ako dito, mga idol, kasi ito yung nanalo. Sige, pakinggan na lang natin, para malaman nyo. Ay, ano to, hindi ko to ninyo sa inyo para bumili kayo ng mga coins, mga lodi, Pero bala kayo sa buhay nyo kung trip nyo, ito, sabi dito nito nung nanalo, si Jim Miller, sabi niya, si Peanut tsaka yung squirrel, di ba? Sabi na we need justice for Peanut. It's not just a squirrel. It's all of kids that went hungry that night. So ayun sabi. That's Doge. So ayan. So parang isipin nyo, mga idol, no? Pati yung mga UFC fighter nagpo-promote na ng coins. Nagpo-promote na sila. So, chinek ko nga yung Peanut, after nito, kahapon yan, O, isang araw. Tama, kahapon nata. Check natin. So, pumping pa rin talaga yung Peanut, mga lodi, no? Isipin nyo, from 5 pesos to 102. Nag-112 pa. Max natin. Tama ba? 5 pesos? O, yan, no? From 5 pesos nung November 11, sabihin na nating November 1 nung undas, 4 pesos, nag 2 pesos pa, mga idol, and then nag 129. Sipin mo yun, kung alam mo lang to nung undas, panalo ka na ng malupit, mga idol, no? So ito, hindi ko to pinopromote, wala nga ako nitong Peanut, pero kung nakabili ako nito ng mga nandito yung price nito, malamang i-hold ko na to, mga lodi, hanggang bull run. Kaya lang wala ako, so hindi ako sure kung bibili pa ako nito. Depende siguro kung mag-drop siya ng 50%, umabot siya ng mga nasa 40 or 30 something, 40-50. Kasi nasa 100 siya,
So pag nag-drop siya ng mga 50 pesos, pwede siguro ako bumili nito. Pero sa ngayon, hindi pa, no? Wala pa akong balak bumili. Kung lumipad man yan, mas lumipad pa siya, hindi na siya bumalik ng 50 pesos. Okay na 'yon. Kumbaga, ano na 'yan, nakawala na sa kamay ko 'yan, kumbaga parang gano'n, mga idol, no. So okay lang 'yon. Hindi naman lahat makukuha natin, sabi ko nga, 'di ba? So ayun sa akin, mga lodi, yung lupit nito, pinag-promote ng coins sa laban sa UFC. Paano kung natalo siya? Wala, no, wala, hindi niya na-promote. Pero ang galing, no? Hindi ko alam kung meron talaga siyang coins na yun o parang bago yung laban niya, kinausap na siya na, uy, pag nanalo ka, sabihin mo to, promote mo yung peanut, tsaka yung Doja para pumamp yung ating coins, no? Malay nyo, ganun. Nandiyan pa naman si Elon Musk. Sinabihan siya ni Elon Musk na ganun. So ito naman, balik tayo sa XRP, taragis yan. So punta tayo sa chart ng XRP, mga idol, no? Sabi dito, could XRP $10 be possible and realistic this year? This year, 2024, mga idol, nasa November na tayo, isang buwan na lang. No, ang gugugulin mo, isa na almost next year na. Mga lods, no? So, ang in-expect nila, $10 this year, mga lodi, no? $20 billion market cap would push the price of token from 0.8 to, ito, alam nyo, ang daming prediction sa XRP, mga idol, napakadaming prediction. So, ito talagang ano na to, ang tagal na nating pinakita itong triangle na to, no? Itong bull plug na to ng tawag dito ng XRP, descending uptrend line and ascending lower trend line. So ito yan mga lods, no? So ang tagal na nating pinakita yan, na-break na yan, no? Na-break na yan, mga idol. So in-expect nila nalilipad na si XRP. So ganoon din yung in-expect ko. Pero yung mga prediction nila na price, medyo ako wala kasi akong prediction na price sa XRP, pero malaki rin talaga yung inaasa. Malaki yung in-expect ko sa XRP, mga idol, no? Dahil napakatagal na tenga ng XRP, naging ano na nga to naging stable coin na. Dahil sabihin nila stable na nga yung XRP kasi wala nang galaw mga lods Pero ngayon kumikilos na siya dahil nga nawala na yung kaso nila. At pag eto natanggal, mga idol, sinasabi ko sa inyo, no? Ayan di Sutoy, mga lods, medyo makakita tayo ng lipad, mga lods, no? Tapos if you are an XRP holder, this week is by far the most exciting and significant than any other in the last 3 years. Ito na nga, no? Si Gary Gensler magre-resign. Trump, possible XRP mention, no? Once na alam nyo, once na i-mention lang to kahit isang beses ni Trump, mga lodi, si XRP, nako. RLUSDT approval announcement, mga idol, medyo hindi ko pa to ninyo news kasi parang hindi ko alam pero yung sure na daw to, pero yung parang nakita ko kasing post parang fake news kaya hindi ko muna siya hindi ko muna siya ni-news Major US bank announcement. So ayun, ito na to, lahat ang project kasi ng Ripple, mga lodis, maging partner lahat ng bangko. So automatic na yan, mga idol, no? So matindi na yan, no? Ito naman, mga lodi, si David Schwartz. Sino ba to si David Schwartz? Sikat daw to David Schwartz. Ang hirap ng no? Check lang natin si David Schwartz. Ano ba si David Schwartz? Siyempre with blockchain tech CTO. Ano siya? Architect siya ng Ripple, mga idol, no? So, ang nangyari kasi dito, mga lodi, parang meron siyang pinost. Tapos binura niya. Parang ganun yan. Na meron siyang pinost tapos binura niya. Mga idol, ano yung pinost niya? Ito yung pinost niya, mga lodi, November 17 yan kahapon. Pero siguro na-realize niya na, uy, baka maging reason para parang promoting ng XRP. So ang ginawa niya, binura niya. Pero may mga nagkaroon ng screenshot. Noon na SE, sabi dito, did you see him post this then delete it last night? It is happening, sabi niya. Sabi niya kasi dito, can't sleep, pineal gland throbbing. The last time this happened, XRP went to all-time high within a week. Ayun yung sinabi niya. So, nangyari, dahil nga siguro baka magkaroon ng hype,
binura niya yung ano niya, yung post niya, mga lods, no? So ayan, no, kayo nang magdesisyon diyan, na alam niyo na 'yan. Sandali lang, napapansin ko puro XRP lang yung news ko nga, no. Kasi ito lang yung mga nakikita nating news din ng mga ano, yan, si Altcoin Daily nga to, yung mga news ng mga sikat na ano, puro sila ngayon mga lods tsaka Doge So sabi dito, Ripple CEO, before the SEC got involved in crypto, XRP was the second most valued digital asset. So hindi lang siya yung second, mga idol, nung hindi pa siya pinapakialaman ng XRP. Mga lodi, talagang mataas yung Ripple nun, mga idol. No? Ito nga siya 2018 to, mga lodi. Remember that XRP was the number 1 by market cap back in 2018. You better get used to it because the exact same thing will happen again in a very short period of time. Sabi dito, mga idol, no? So, ako, na-news na natin to dati. Ilang beses na sinabi ni Brad Garlinghouse to, na number 2 sila dati, next sila sa Bitcoin. Mga idol, no? Bago sila, busitin ng SEC, mga lods, no? So, kayo, naniniwala ba kayo na babalik siya sa number 2? Mapiplip niya lahat? Na-flip niya na nga yung Doge. Alam niyo ba yun? Na-flip niya na yung Doge, nalampasan niya na yung Doge. Yung nakaraan, nandito yung XRP sa, di ba? So, nalampasan niya na yung Doge, mga idol. Nandito na siya ngayon sa number 6. Nang hindi natin napapansin, no? Mamaya, aangat na yan, gaganon na yan. So, baka mangyari ba to, mga idol? Pwede ba mangyari to na number 1 ulit yung Ripple? So, hindi siguro hindi ngayon, hindi pa ngayon, no? Pero may chance to, mga lodi, pero hindi pa siguro ngayon. Nako, although bullish ako sa XRP, sa Doge. Ayoko lang umasa na mag-expect ng mataas, no? Okay na sa akin yung talagang makita ko sila nagpa-pump, although mataas talaga yung expectation ko sa XRP, mga idol, no? So ayan, grabe talaga. Ito nga, I think XRP will flip BTC this market cycle. I'm extremely serious about this and we will all see it. Number 6 na siya. Sa tingin nyo, mangyayari yun, mga lodi? Mauunahan ba ng XRP si BTC? Pwedeng hindi, pwede. No? So, ganun lang yan, mga idol. No? Hindi natin sure. Check nga natin sa YGG, mga lodi. So, ang nakita ko dito, ito. Yung kay Jessica Soho, no? Kapuso mo, Jessica Soho, condemn the unauthorized manipulation of Jessica Soho's interview clips, which are being falsely used to imply her support for cryptocurrency and business schemes. KMJS emphasizes that these altered videos are fake and Jessica Soho does not endorse any investment platforms, urging the public to report such misleading ads. No, ako, mga idol, kahit makakita ako ng pinopromote ng Jessica Soho, bakit ako maniniwala dun? May sarili naman tayong report. Pwede tayong mag-search. Alam nyo, ako nga, tawag dito, paano ba inaanyayahan? Hinihikayat, no? Parang ganun. Hinihikayat ko kayo magkaroon ng account sa X o dito sa Twitter, tapos i-follow nyo si Elon Musk, follow nyo yung mga developers ng mga coins, si Brad Garlinghouse, Altcoin Daily, si George ng CryptoZaras, si Ash Crypto, yung mga makukuha natin ng mga news na solid, mga idol. Hindi mo na kailangan manood sa mga local natin na news, mga lodi, baka ma-fake news ka pa dyan. Kaya ako, hinikahit ko talaga na magkaroon sila ng mga ganito, lalo na pag nagki-crypto kayo, mga idol. Mas maganda na meron kayong X kasi yung mga news sa crypto, dito talaga nauuna. No, lalo na si Elon Musk, mga idol, dito nauuna yung mga news. So, mas maganda meron kayo nito, mga idol, no? Tapos pagsama-samahan natin yung news natin, i-report natin dito. No, pwede nyo ako itag ng news. Kaya Jeblo, ito, ang ganda ng news na to. O, di ganoon, di ba? So, solid, mga idol. So, ayun, no? So, sa ngayon, ang news natin, puro XRP. Ito, nakita ko lang to kasi, mga idol, Ito yung, yung tawag dito. 4 stage ng Bitcoin, no? 2011, ito yung ating bear. Pre-bull market natin, mga idol, 2015, no? 2012, and then 2013 na yung ating
second bull. First bull tsaka second bull. So ngayon, nandito tayo ngayon sa 2022 o 2022 muna tayo dito sa baba, bear. Yung pre-bull natin, mga idol, which is yung 2023. Ayan, dito tayo dito yung ito yung ang bagsak nito una, Luna. Tas FTX, 'di ba? Dito 'yan. Tapos yung mga na-bankrupt na bangko, dito 'yan, banda. Tapos nung nag-16 tayo, 16-18 ata, 'di ba? Bigla tayo ngayon pa-recover na tayo nung nag-20. Ito na yung 2023 natin. Pre-bull na tayo nito, mga idol, no? Pre-bull market na tayo niyan. Kumbaga, pataas na tayo. Although galing tayo sa baba, parang pa-recover pa lang tayo dito and then pa-uptrend na. So pagdating ng 2024 January, mga idol, alala ko dito, nasa pa lang tayo dito Nasa 38 38 ba 31 yung BTC. Mga ganun 'yan Nag-post pa ako niyan sa Facebook ko, sabi ko, buy Bitcoin take me later, sabi ko, dito sa part na to. And then yun na, mga idol, no, nandito na tayo ngayon sa first bull market natin and then yung second bull market natin, which is 2025. Mga lodi, kita niyo yan, 2025, na? So, saan ba tayo mag-take profit? Sabi nga natin, 'di ba? Ako, dulo nga ng 2025, so which is mga bear months ng 2025 tayo. Ayun yung sa akin mga lodi, no? Ayun yung inaano ko, may sarili kasi tayong desisyon, pangailangan, tsaka sitwasyon. Depende sa sitwasyon, mamaya may kailangan mo na kumuha ng pera o may emergency nangyari, siyempre, nasa yun na yun kasi desisyon mo yan mga idol Pero sa akin, ganun nga, baka nga sa birthday ko October Pero hindi pa siguro, hindi ko alam Sa totoo lang, mga lodi, hindi pa tayo sure. No, pero ayun lang yung pinaka-target ko, bear months ng 2025. So huwag niyo akong tanungin kung nag-take profit na ako dahil hindi ako mag-take profit. Hanggang bear months nagbubodega tayo diyan. Mga lodi, no. Hanggang bear months ng 2025, bodega lang tayo. Tapos kuha na. Kahit nakakabodega ko lang kahapon, kung gusto ko nang kunin ngayon, kukunin ko na. Ganun lang 'yun, mga idol, no. Ayan. So kaya mga lodi kasi kasi may nagtanong sa akin kasi kahapon ko pag ginawa may kausap din kasi ako. Sabi niya, ba't mo nilipat yung mga coins mo? Kasi ayun nga yung sa tingin ko. Kumbaga gusto kong i-maximize yung pump ng coins na sa tingin ko is talagang magpa-pump ng sobra. Alam niyo naman yun, like kung sinasabi sa inyo na pagdating ng bull market, lahat naman yan magpa-pump, no? Lahat yan lilipad, lahat yan makikita nyo, lahat yan puro ganito yung itsura, yung pataas, no? Parang mga ganyan, no? So diretso yan, parang mga ganito sa H-bar. So marami nagtatanong sa akin, kay Jeblo, H-bar. Tingnan natin H-bar. Wala kasi akong news sa H-bar Ayoko manghula Check natin. So medyo solid yung H-bar, goes to Space and Hedera to pioneer satellite payment network. So ito daw yun, mga lodi, may mga ganyan tayong news, no? H-bar's about to go back above 0.1. Magkano ba H-bar? Saan yung H-bar? 6 pesos lang pala yung H-bar, mga idol. Magkano ito nung mga nakaraang bear market? Tingnan nyo nga. Magkano pinakamababa nito? Dos, mga lodi. 2 pesos ngayon, 6 pesos po ang H-bar natin, mga lods. US-based crypto, ito 4 hours ago, US-based crypto are outperforming the market and will absolutely thrive. Think XRP, XLM, H-bar, ADA, Algo, DAG, Propi, and many more. Ladies and gentlemen, everything has changed since Trump got elected. This cycle will be completely different from 2021. Mga lodi, no? So in-expect nila, marami rin nagsasabi sa akin noon na mas malala ang ngayon, ang pump kaysa noong 2020. Ang ganda nito. Alam niyo, marami rin talagang community yung H-bar mga idol, no? So solid coins din 'yan, mga lodi. Panalo. Baka raw magkaroon ng H-bar ETF. Ang dami na. So, ayan. Nasa inyo, mga idol, kung ano yung mga gusto nyong coin. Ako, alam niyo naman yung coins ko. Pero,
sa totoo lang, wala namang nakakaalam kung ano talaga yung mga magpapump ng solid. Ako nandun lang ako sa point na merong mga news na naniniwala ako na ano siya, na maapektuhan siya, which is yung Doge, which is nandyan si Elon, no, na nasa government na naglalaro nga yung isip ko, mga idol eh. Syempre ngayon na si Elon Musk nasa government na siya, 'di ba? What if sa next US election tumakbo si Trump, 'di ba? Sa tingin nyo, magugustuhan siya ng mga US citizen? What if manalo siya? What if, ano na mangyayari sa Dogecoin nun? Pag nanalo ang presidente si Elon, mga lodi, anong mangyayari? Tinatanong ko kayo, ha? No? Advance lang tayo mag-isip. Ina-advance lang natin. Di ba? Kasi nag-ano na siya eh. Andyan na siya sa government eh. Pinasok niya na yan eh. Mga lodi, paano kung magustuhan niya yan? Di ba? Paano kung talagang sabihin niya na gusto niya nang tumakbo bilang presidente ng US? Tapos manalo siya. Ano mangyayari sa Dogecoin? Imagine that, no? Gravities yun, mga lodi. So, ayun. Ayun yung news natin. Grabe nga. Tingnan nyo nga si Shibo. Nag-down siya ng 7%. So, kung titignan nyo, although consolidation siya, hindi maganda yung takbo niya ngayong week, 'di ba? 7 days ago. So hindi maganda. Pero i-zoom zoom out natin ng isang buwan, medyo uptrend pa rin naman siya. Kaya lang ito kasi parang ano to, konso to, mga lodi, descending triangle to, mga lods, descending triangle. So ayan. Si Shiba Inu yan, mga lodi. So hindi lahat ng coins natin maganda yung takbo sa ngayon, pero ngayong week in-expect natin na recovery week to. So ayun lang yun sa akin, mga idol, no? Lalo na pag in-announce na to, binalita na to sa news. Naku, pag binalita to, mga idol, tapos meron ng ma-appoint, naku, iba na ang mangyayari dyan. Naku. So ayun na, hanggang doon lang muna ang news natin, mga idol. Sana enjoy nyo. Bukas na tayo magbabasa ng comment dahil wala tayo kahapon eh. So ayun, kita-kits tayo bukas, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Napakalaking tulong yan, mga idol. Paki-like naman yung video natin, please, mga lodi, no? So sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung ating mga link dyan sa baba. Kita-kits tayo, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, subscribe to the channel or else I'll come to your dreams. If you subscribe, what? I don't care, just subscribe.